basta-basta lang pumasok yung mga diversion, yung mga quad shadows dito ng Falcons. At tignan natin kung mailalabas nga ba ni Yawi ang Rising Phoenix dito sa laban na to o matutuloy ba ang paglipad ng Soaring Falcons. Punta na tayo sa ating casters. Only one will soar higher. Is it going to be TNC or Team Falcons? Lahat ng yan malalaman natin dito sa final game ng ating match number 2. 2-2 score. It all boils down to the final round. Grabe to, history in the making. Sa day number 1, dalawang game 5 ang ating matutunghayan at labanan sa himpapawid, hindi pa rin tapos to. Ito nga yung sinasabi nating testament game eh. Imagine mo, for the longest time, ginugusto ng TNC yung playoff spot. And to think that they're able to force a team such as Team Falcons into the last game sa isang laglagan na match sa play-ins. Pilayan ng pakpak eh, no? Na nakikita natin, ayaw nilang bumiyahe talaga ng matagumpay ang isa't isa. Pero ngayon dito, kaninong pakpak ba ang unang matatanggal? Oo, nakakatakot dito. Naka-Franco si Yawi. Pero do take note na, itong Franco ni Yawi, as much as hype as it is, last time na ginamit ito was in the playoffs din. Na Franco, last time na ginamit niya sa playoffs was MPL Season 12 and it was on a loss. So, magandang arc to para kay Yawi kasi nagbabalik siya sa Pilipinas, ipagtatanggol niya yung Franco niya. Oo nga pala, no? And nakita na, alam naman natin si Yawi, gustong-gusto niya talaga yung mga ganyang hero. Yung may mga setup, yung may mga panggulat. And yung gulat na ito, nabanggit nga ni Shandil kanina. Imagine mo yan, mag-aalas 12 na ng madaling araw. May panggulat pa rin ang TNC at ang Falcons. Pipikit ka na lang sana. Pagdilat mo, hoy Franco, bigla last pick for TNC. And all in all nga, ito yung pampawi na performance. Ogwen! Buhay pa si Ogwen dito, ha? Pero Nako. dito rin si Flap and Few to the rescue. Pero wala nang hindi na magkakaroon ng skirmish pa kasi bagong ang pupuntahan nila. Alam mo, Athena, Burits, hindi lang hindi lang gulat sa hindi lang sa gulat habang pag pumipikit ka, may kasamang kilig. Kasi yung zone na ginagawa dito ng TNC, parang sure hit eh. Oo nga. Sure may tatamaan ng hook kasi kapag inangat, alam mo na kasunod niyan. Diba? And with that, nakikita natin yung nilalatag na plataforma. Plataforma, oo. Wow. Kasi gusto pa rin tuparin ito ng TNC nga. Oo. At Ayan ngayon, pagtupad na naman. Ogwen na naman ang pagdidiskitahan. Oh my Grabe. gosh. Hindi nakagalaw dito si Owen. Nanigaski din, pre. Nanigaski? Nanigaski din. Yan ang plataforma ng TNC, Nanigaski. Oh. Kapag umangat, wala nang galawan kasi ang kasunod niyan, hook at kagat. Nilalagyan ng tiyan lahat ng dulo ng pangalan. Ogwen Chan. Ay, Nanigaski. Diba? At ngayon para sa TNC Pro Team, more on somewhat yung comfortability papasok siyempre dito para kay Yawi. By the way, ito po yung all-time hero stats ng isang Franco. Oo, naalala ko dati, ang nag-aangat niyan, 3 tao. Si Ogwen, si Rene J, at si Yawi. Yawi. Oo, si Yawi. Nako, aabangan natin. May mga may mga pasilip na ng mga hook. Actually, nagamit ni Yawi yung flicker niya doon sa naging attempt dito Oo. kay Super Makmak. Pero ang ginagawa ng Leogwen dito kahit pa paano, hinahanap niya talaga kung saan may posibilidad na pumunta dito si Yawi. Kaso siya rin yung hinahanap, oh. Uy, Ogwen. Wait lang si Sai. Wow! Tinamaan na naman ang Iron Hawk and the Bloody Hunt. Wow! Patay siya dito sa kamay ni Benny Cutie. Ngayon si Super Mac naman ba ako ng kill. Napag-isaman Force, hindi niya makamit ang lesyon. May 3 Marquise Laptis na yung rin. mahabol din. Natapakan ba itong Cyclone Eye? Nilalayo nila dito yung mga miyembro ng CNC na gustong lapitan si Kyle. Grabe. Action pa rin kung action. Alam mo, sobrang daya din ng lineup ng TNC. Ang daming pang-enable ng hook mula kay Yawi. Kahit yung bangga ni Zaida, even yung ultimate ng CC kapag kayo ay natali, tapos magkaibang direksyon kayo ng pupuntahan, medyo masarap i-hook yun eh. Stack Kung up ikaw kayo, si Yawi, no? stack up, tumalon talaga eh. Tsaka dagdag mo pa dito si Lancy. Diba, sinabi natin, hold, meron pang mga balibag serye na mga nagaganap na. Dami. Oo nga pala. Grabe. Pero for Team Falcons, away na somehow, paano nga ba naiiwasan yung ganito? Siyempre, hindi na yung iwasan yung hook. Yung ganong instance na lang. Feeling ko talaga dodgeballs eh. Kumbaga, Dodgeballs? similar to sa ginagawa ng TNC kanina nung Game 4 dodgeballs. Yun ang laro ngayon ng Falcons. Hindi sa iiwasan mo yung kabuuan ng TNC, pero iiwasan mo yung mga plays na kung saan Grabe yun, lamang ang TNC. So kunwari, nag-objective dito ang TNC sa may baba, doon ka sa taas. Oo. Kaya ngayon, tutok muna tayo ulit dito sa Turtle na kung saan namumutensyon.
Flap TZ onto the front line. Hinahawakan na ni Kyle TZ yung pagong. Okay, 5,000 yung buhay ng Pagong. Ogwen, ginamit na rin kagad ni Kyle TZ kanyang shadow kill. Malayo nila makukuha dito yung Pagong, pero mamamatay din si Ogwen. Ang lagbaba ng buhay ni Jim Martinez, haabutan pa siya? Hindi. Pero nakaabang yung hook ni Yawi if in case nahahabol pa dito si Kyle at ang Falcons ay namatayan lang ng isa. Grabe yung damage. Imagine mo si Ogwen napatay ng Baksha at ng CC. Wala pa si Benny Cutie. I mean, may tulong ng konti si Lancy, pero even though hindi umabot si Zyda with the retribution sa turtle, nakuha ni Kyle TZ yun. Si Zyda, sabi niya, sige, si Ogwen na lang re-retrain ko. Diba, and actually, yun yung maganda na lang din na nagiging trade-off para sa TNC at ngayon si Kyle TZ pa. Ayan na, dalawa, nagsalo dito para kay Kyle. Doon sa kanyang shadow kill. Hindi mamamatay ang dalawa dahil sobrang kunat dyan. Pero matras lang eh. Parang nag-exhibit yung ano no? Nag-exhibit lang si Trima at Zyda. Kyle, testingin mo gano'n ako magkakunat. Ano ba, umagana pa. Pero ngayon, diversion, paangat lang dito kay Flap TZ. Medyo aalalay siya din, syempre, dito kay Super Marco. Oo, ibibigay na nila yung isang lane dito kay Kyle TZ. Total, 5 minuto na rin. And isa to talaga sa mga naging habit ngayon ng mga jungles natin. At yung XP, sasama na kung kanino man niya gusto sumama. At ang napili dito ni Flap TZ is Super Makmak para nga maalalayan. At ngayon, for TNC Pro Team still, medyo bumababa yung threat Kasi nga katulad sinabi ni Midnight, it's all about the dodging here para sa Team Falcons. Hindi iwasin sila as a whole, pero yung ganong klase ng mga lalamanga yung TNC. Doon ka sa kabila. Kumbaga, trading ang macro game na nilalaro ngayon ng Team Falcons. And hinihintay lang nila yung timing or yung power spike nung Harith. And ngayon, patapos na yung Feather of Heaven, I believe. Just a bit, no? Grabe naman. Sobrang init ng ulo ng Falcons. Talagang desidido no? Kinunsilaan na. Baka nga naman may mag-react. Kasi wala nga naman silang idea kung nasaan. Ngayon meron na kasi nasa may bandang ibaba. Diversion. At napakarami, diversion play gagamitin. Abutan ba nila dito? Ito pa si Lancy. Pero si Kyle TZ nakaabang pa. Mabibait ba? Hindi na nila Pababa rin ilalaban. sila. Yawi nakaabang din. Okay. Pero nakakakaba yung mga ganun Yung gig, una, conceal play, pagbasag tore, biglang diversion, habol pababa. Tsaka hindi lang yung yung alam mo yung kada gagawa sila ng play, kakabahan ka talaga kasi last game to eh. Tama naman din. Ito yung literal last game. Ayan na. Hindi ito yung ayaan nyo ng RG na last game. Ito literal last game to para sa kanila. Do or die for Falcons and even TNC. Katulad nga sinabi ni Yawi, Hoy! puro tulang ng do! Tinamaan ng Iron Hook and Bloody Hand. Si Super Makmak pa. Nice target para sa TNC Pro Team. Ngayon naman ni Shadow Wheel nagamit din. Dalawa ata mamamatay. 3 TC as well. Oy! As Lancy ay tutumba. Flap. Yawi! Hindi matapos ang pagpapaula ng Iron Hook ni Yawi. Tinamaan pa si Pew. Grabe! Si Yawi laging nakakahanap ng paraan. He finds the way. Diba? Kahit hindi siya naka-chow. Yawi's the answer ko kanina. Ano sagot? Back siya ngayon. Yawi na. Grabe yung hook na yon. Dalawang magkasunod na hook na tumama doon sa mga crucial na hero, crucial na tao. At yun na nga napakabilis na para sa TNC na tunawin kung sino man ang makakagat. Grabe to. Yung mga ganong crucial play from TNC, ito yung mga yung mga Diba? tempo shifter. And ang malala dyan, buo na yung Winter Crown. So available na yung Bloody Hunt Winter Crown combo kay Yawi. Undisrupted crowd control mula doon sa Franco. Pero syempre, hindi pa rin naman surefire win yan for TNC kasi for the side of Team Falcons, tumataba pa rin naman si Super Marco. They still have that Hayabusa to deal with Benny Cutie. Pero sa series na to, kita natin, napakaganda lagi ng pwestuhan ni Benny. Even if may bait, even if kaya nilang hanapin dito yung 1-1, ang tanong kasi dito, hindi kung makakalaban pa ba yung TNC o hindi. Kasi so far, protektado ni Benny dito si Yawi. And with that, Baliktad. nakakita tayo. Pwede rin naman. Vice versa. Importante, they've got their backs din naman talaga sa isa't isa. Parang din TD yun. Racing. Oo. Diba? They always Tama. got their back. Pero ngayon, balik tayo sa TNC. We see some flashy moves talaga. Sobrang flashy na napapawo pati yung audience. Pero for Falcons, lamang sila sa number at gold. Alam ni Kyle TZ na lamang siya pero mahapdi na yung damage siya, yes, pero hindi niya rin ipipilit basta-basta kasi alam niya na may threat na Bloody Hunt mula kay Yawi. At naka-Winter Crown na to. Ayan na, tumama na naman yung Iron Hook. At ngayon, naibalibag. Black TZ ay papasok din. Bloody Hunt! Kyle TZ normal hits lang. Ang ibibitaw niya ngayon na pati nakakagat. Si Ogwen nakalipad. And si Zyda ang magiging next na target na ilista na kaagad ng Team Falcons. At si Black TZ ay tutumba sa kamay ni Benny.
yung mga quality ng kills na nakukuha dito ng TNC Grabe. ay nagpapaganda sa kanilang buhay. Even tumataas na yung gold lead dito. Oy, di pa tapos. Oo. Grabe si Yawi, pumipredict pa. Dugong palaban, pre. Oo nga eh. Pasugod lang lagi. Si Maymay nagising, napakante. Napadugong palaban, pre. Napadugong palaban eh. Sanay sa digmaan. Dugong palaban. Diba? Lahat ng pwedeng ilaban, nilalaban na din dito ng Team Falcons. And as we've mentioned nga, hindi lang basta flashy, quality kills for Oo. TNC. May pili din talaga dito ang TNC, no? Actually, kung titingnan mo, may choice na nga sila na hindi na mamili, eh. Kapag tinamaan ng Ironhood, Bloody Hunt, kahit si Flap TC pa yan, kahit si Yeah. Ogen pa yan, Oo nga. kaya nila patumbahin, eh, no? Yan yung mga typical shot call na, pre, kahit sino. Kahit sino na Kahit yan. sino. Pero kaya ako nasabing quality kills, kahit pa ang laki na nung hawak na gold lead dito ng Team Falcons, na-clear na kasi ng TNC dito yung una nila condition, which was to get the Winter Crown ng Franco. Aha. Ang next na pinakamalaki na ng power spike dito, once na lumabas na yung Wind of Nature kay Benny Cutie. Yeah, and kanina nakita nga natin nung TOT nagpapasiklab dito ang bagyo. And now, going back, dito tayo sa unang Lord. Malamang isasayaw lang din muna to ng Team Falcons, keeping their sights. Kaso kailangan silipin yung mga bush na to, ha? Ay, minamadali, ah. Again, si Yawi Chan, may may Winter Crown na. Oh. Nakita? Sino kaya magiging target niya? Nagamit din Tsunami, Slam. And kahit di si malayo makukuha yung Lord na yon. Lapagin Zaman Force. Si Benny Cutie masyado malayo. Shadow Kill nagamit ng ating Cutie kahit TC ngayon. Si Pew, tamang bitaw lang na dispersion rotation ng kadalawa. Oh, Benny! Si Tito ay nakabitaw na rin. And si Benny Cutie ang magiging next target nila. At sa kanya Nahabol naman ni si Cutie kahit TC. At mahabol nga nila. Pew ay makakakuha ng Diversion. kill. May diversion play. Asan din dadalhin? At ang kubunan ng TNC ay unti-unti tumutumba. 4 na ang namatay. Nakahanap ng paraan ang Team Falcons. Dinaana sa may kruwan, dinaan sa pendutan. Hindi tumama yung hook flicker mula kay Yawi. And after that, hinabol kaagad nila si Zaida after banggain yung Baxia Shield Unity. Hindi siya nakalapit doon sa Lord. And dahil dikit-dikit yung TNC, ang sakit nung damage output na tanggap nila mula dito kay Few with the duality procs. And then, yung Winter Crown Yeah. mula kay Flap TZ, sinolo niya yung crossbow of tanks. And with that, even the star factor dito na hindi nila mahawakan nga si Kaltizi, how do you catch a Hayabusa with this kind of mechanics? Kaltizi yan. Yeah. Hirap niyan, ha. Tsaka ramdam na rin natin yung hirap para sa TNC. Right after lang nung isang malupit na clash na ipinanalo dito ng Falcons. Ano sila gagawin, ha? Kasabi pa lang natin, ayun, keeping their sights here sa Aray! pinaka-bato. Isa pa lang yun, ha? Sakit. Hindi na natutuwa si Trimar. Dispersion and rotation pa lang, pre. Kailangan niya na ng Athena Shield. Diba? At ngayon, para... Bigyan mo na. Bigyan mo na kaya. Bigyan mo na. Wait lang, nagkakaspa ko. Pero para sa Team Falcons, hindi nila kailangan ng mga shield game kasi kailangan sila yung bantayan ng TNC still having that 6K gold lead midnight. Kaya nga eh, yung 6K gold lead na to, alam mo, parang technically kaya ilaban sana ng TNC. Kaso may random na duwarit yung biglang na nararamdaman dito yung TNC. Yung bilog na nilalabas Vacuum, nung Louie, kailangan nilang ingatan kasi tama ka, vacuum, sip-sip malala. Oo. Hindi lang yung TNC pero yung chances nila manalo dito sa game na to. Wait lang, ha? Okay, may plano ata sila dito. Lumabas dun sa... Naalala ko tawag dyan, Yawi Bush, eh. Oh, yeah, ang dami niya, may Yeah. Blacklist Bush May din. Blacklist Bush, May may- Albert Bush. Oo. Wait lang, ha? Nakikita ba ni Lancy? Si ay nakita! At namatay na kakakasya nung ilagamit dito ni TNC. Ngayon, atrasan ng TNC Bro Team. 30 seconds para doon sa Lord. Lapag yung Zaman Force. And wala nang pakialam ang Team Falcons dito. Kunin na natin lahat ng mga resources na nasa paligid. Yeah. Very smart move yun. Ang masaya dyan for Team Falcons is medyo cleared yung condition nila to Ayan na get the naman. next Lord pero di pa sila sa post. Kung sila gamit. Okay, diretso ata sila dito sa Torre sa may bandang itaas. Open! Na yung Tsunami Slam, Flicker as well na gamit. Atras muna dito ang Phoenix Army. And this time ay yung Lord ay pabuhay na rin. Sabi nila, tara, third kaya tayo. Side na dito ay humahabol. Nagamit yung 30 Puissance. And si Kyle teasing ngayon, available na rin ang Blades of Heptasis. Aagawin pa yung Purple Buff. Yeah. Maganda yung ginawa ng Team Falcons doon na force out nila yung flicker mula kay Yaoi. Walang threat onto the Hayabusa. So this is likely gonna be a free Lord for Team Falcons unless may drive-by na mangyari which is Malabo. very, very hard. Manapakalabo niyan. And Team Falcons, again,
with this Lord, they will have the chance to crack the base of TNC. So dito sa paparating na laban na to, if hindi madepensahan ng TNC yung kanilang base sa labas ng kanilang base, baka makakita tayo ng inside the base diversion play mula kay Pew. Malamang sa malamang. Pero as you've mentioned nga, layer by layer, pinipil sila dito ng Team Falcons and it's up to them na mag-shield up muli. Dagdagan yung mga walls na yan to defend. Yeah, mayroon na naman Sa labas, sa Grabe, labas. isipin mo sobrang sakto, yung maliit na bush na yan, 5 silang nakatambay Kaya doon. nga eh. Tinalo pa ang jeep na shaman. Oo, yung jeep nga, shaman pre, papagpagin mo pa yun eh. Sabi ni Pew, usog ka. Kasya pa to. Kasya dyan. Kalahati na yung nakalagay. Oh, Pag mali ka ng pwesto kasi may nakadungaw na ulo eh. Oo, yun nga. pare-pareho lang yun ang bayad. Pero ngayon, ito yung gusto nilang pagbayarin, yung TNC. In-extend nyo yung laban. This is the final game. Do or die. May Lord sa taas. Oy! O yun na, nauna na ata. Okay, Uy, nagamit yung nag-winter winter crown. Bait lang pala yun. Pero Lord lang ata magiging target dito ng CNC Pro Team. Papansinin ba nila? Pop yung immortality din ni Ogen. Pasok si Kyle TC. Atras din uli. At hahayaan na nilang mapatay yung Lord na yun. Pero may next round pa. Round number 2. Andito yung minion. Pero hindi na rin go ang Falcons at hahayaan na nilang madepensa dito ng CNC. Ala ko magsha-shadow in eh. Delikado yung Delix eh. shadow ni Kyle TZ ron. Medyo unfortunate for Benny Cutie. Wala siya ron nung nag-Winter Crown. Si Flap TZ. Could have been the stacking mechanism for the crossbow tanks. Pero again, lumalaki lang yung problema nila by the minute. Lalo pat hawak ng Team Falcons dito, yung Luoyi. In terms of macro, lamang na lamang dito yung Team Falcons kasi hindi lang sa cross-map play yung meron sila, pero yung surprise teamfight factor na yung pwede kang baliktarin. Naakala mo naglo-lord pero teamfight ang habol ng Team Falcons. Yeah, hawak nila yung ganong card kasi nga with the Sluy pick para kay Few. And against all odds nga kanina, sobrang worry din nila kasi bilang yung flicker, may flicker na si Yawi rin. Ay, oo nga pala, no? Medyo threat yan. Ayan na yung labas, ha? Sa labas nag-diversion play! At makikita tayo ni Steve Marchini. Sabi na, sige, si Yawi na lang kagad ang puruhan natin. Ngayon, ay magpupuruhan nga talagang literal ang TNC Pro Team. Dalawa kagad ang napatumba. Few ay buhay pa rin. Papasok din si Lancy dito. Dalawa ang makukuha ni Kyle TZ. Meron pa silang mga minions. Dalawa Ready na ata lang. sila Dubai ba? 2 left to defend for their base. Kakayanin ba to ng TNC Pro Team dahil nandito na sila Kyle TZ? Oh my gosh! Namatay si Benny Cutie at si Trimar na lang ang natitira. Pipilitin niyang pigilan ang paglipad ng Falcons pero hindi magpapapigil at sila